Okay, so yan, eto na. Ito yung may laminate na plastic na protection dito, no? Na nagkakaproblema tayo. Kasi nagmumuo yung resin sa laminate natin. Ngayon, hindi ko na alaman ang gagawin eh. No? Ah, actually, nag-testing na ako eh. Ayan oh, nagbuhos uli ako. Ginamit ko uli yung natira kasi sayang naman. Wala mong paggagamitan niya kung magpapalit tayo ng resin. Although ito na yung resin natin na mas maganda oh, para lang kumapit dito. Pero sa lagay, ang ginawa ko, niliha ko, light sanding, tapos dishwashing liquid. Yan. Siyempre, sponge, no? Light sanding, tapos dishwashing liquid para mawala yung chemical na nakalapat kung ano man ginawa nila dito. Naka-spray siguro. Tumalab naman, ayun yung tinesting natin. Tingnan natin. Oh. Although, ubos na eh, kaya bumili ulit tayo. Kaya, yung binili natin sunod, ayan, pang laminate na talaga, no? Tsaka, tingnan natin ang pinagkaiba dun sa murang version ng resin na pang casting yun eh. Ito pang laminating. Dalawa to. So, ayan, pag-ibahin na lang natin siguro. Meron pa natitira isa yung itim. Pares lang naman yun. And yeah, ganda na itong resin na to. Siguro, kutos sa nagbebenta na ito no, sa seller. Magaling. At, ano, tad ng maganda yung packaging. May kahoy pa. Nandito yan sa loob eh. Yan, nandiyan sa loob. Tapos naka-bubble wrap pa to. Yan, nandiyan sa loob. Para siguradong hindi tatapon. Naka-bubble wrap pa yan ito. Ito. Yan sa loob. Tapos nakapasok dito. Tapos naka-bubble wrap ulit yung karton. Buo pa yung pagkakatape ng karton. Tapos may kasama pang saan ba yun? Ano na? May kasama yung ano eh. Bagong tipan. Ayun oh. So, mabait si seller. At ano, talagang sinecure niya yung produkto niya. Kasi namahan pa niya ng bagong tipan. Siguro alam niya hindi ako nagsisimba kaya binigyan niya ako no. Nagsisimba naman tayo minsan-minsan. No? Pero dito tayo mag-focus muna sa resin. Yan. Laminating resin. Tsaka yung pang-casting na resin natin. Tsaka para kumapit, ayun, pinaka-issue natin, light sanding at tsaka dishwashing liquid. Ayan, so tingnan natin. Pakita ko na lang din sa inyo kung paano ko niliha to at tsaka nilinisan. No? Okay, simula tayo. Ayan, habang nakatayo, ayan, hindi ko naman binibigatan yung kamay ko. Pero magpuputi talaga yan siya pag niliha mo. Hayaan mo lang magputi. Tsaka ang liha, isabay nyo sa haspi ng wood. Kasi pag hinilihis mo, babakat yung gas-gas ng liha. Ngayon, sinasabay ko lang. Ayun, okay, sumala na to. Ayan, hayaan mo lang sa mamuti. Ayan, pag namuti naman na yan, tsaka natin didinisin ng dishwashing liquid, no? Kasi sa dishwashing liquid, tingin ko, nawawala yung mga pagkagrasa niya. Parang grasa effect kasi yung sticker niya. No? So ito, mas kumakapit pati yung resin kapag mayroong konting gas-gas. Sobrang smooth kasi oh. Kapag pinahiram mo ng resin sa sobrang smooth niya, dumudulas lang yung resin. Mas maganda na may konting gas-gas. No? Eh, tinesting ko yan, tumalab naman. Tignan natin ito. O, diba? Ito na yan. Tapos, ganda. Yun na sekreto. At saka, wag masyadong manipis yung pagkakalagay ng resin. Kasama pa yung sa factor na namumuo nung inoobserbahan ko eh. So, pakita ko na lang sa inyo kapag pinahid natin. Ito, napagtanto ko na eh. Sa sobrang dulas ng laminate, dumudulas yung resin. Kasi habang tumitigas yung resin, parang nagko-compress siya eh. Ngayon wala siyang makapitan kasi madulas. Yun, may konting humihiwa-hiwalay. Kaya yung mga
Yung ano, parang may ano, may hiwalay dyan. Meron pa ba? Wala na eh. O yun yung pinakarason nun. Masyadong madulas yung laminate. Ayan. Sige tayo doon. Asa na ba? Liha. Huwag masyadong mabigat. Although pag yung may lagas-gasan ng konti, kapag niresin mo na, nawawala din eh. Basta wag lang masyadong malaking gas-gas ha. Ito, konting gas-gas lang. Tsaka importante yung mga nasa kanto. Ito, nasa gilid-gilid. Yan. Kasi minsan di mo nalilihan ng ayos yan. Kasi nasa gilid na. Dun pati hihiwala yung resin na naman. Yan. Pakatantok-tok. Yan. Yan. Lihain lang natin. Tapos, linisan. Pinakapanlinis natin is yung dishwashing. Ginagawa ko, 2 beses ko siyang dinidishwashing, no? Dishwashing na may sabon, tapos banlaw ng, saan ba? Ito, nilagyan ko rin tubig. Tubig na espanyol, pinupunasan ko. Hindi ko na pinapaliguan kasi may tape to sa likod eh. Matiklap yung tape. Pero ubra naman. So, mamaya pag sinabunan natin, pakita ko na. So, yan. Okay na yung dalawa. Yung isa dyan, yung pa rin, no? Yung casting. Yung isa dyan, yung itong bago. Tingnan natin pinagkaiba. Tapos, kung mapapansin nyo, paminsan, may sablay din ako na liha. Ayan, may maliliit na gas-gas. Pero walang kaso dyan. Mawawala yan. So, linisin natin ng sabon. Ano ba? Kakalat na ako. Wala kasing isang kamay lang. Tanggalin lang natin alikabok muna ng kamay natin. O kaya basahan. Ang layo kasi ng basahan eh. Diretsa na. Ayan o. Parang medyo sinisip-sip pa nga yung ano eh. Tubig eh. Tapos kahit ito gamitin ko yung Scotch Brite, okay lang din. Ganun lang. Para ka lang naglilinis. Tapos mararamdaman mo naman yan na ano, nasabunan na siya lahat. Basta importante yung ano, yung liha mo hindi pa masyadong masablay. Sabay nyo lang sa haspi. Haspi yung grano ng wood. Yun, kung saan papunta yung grano ng wood, doon din papunta yung liha nyo. Tapos, bumabalik sa dati. Yan, kasampang banlaw. Ay, wala pa na. Tubig na ganito. Wala pa pala ang tubig. Panga mo na. Yan, banlawan natin ang tubig. Yan, sabunin na nga. No? So, pinitigan ko lang mabuti yung foam. Tapos punasan. Matutuyo din yung ano eh. Pag matagal ka magsabon, matutuyo din yung sabon dito. Parang sinisip-isip din ng kaunti ng PVC board yung sabon. Ano yan? Tiga. Tapos punas. Mawala yung sabon. Ano lang, paulit-ulit. Tapos 2 beses natin itong sasabunan para mas sigurado, no? Baka may chemical pa dyan na naiwan eh. May dulas-dulas pa nga konti oh. Baka may naiwan pa dyan. Mas maganda to naka-flat eh. Minsan naka-flat ko siya nililinisan. Wala lang kasi tagahawak. So ito ipa-flat ko. Para mas madali ko siya makuskus. Oh, diba? Bumalik sa dati. Yung nilihan natin. Hindi tayo pinagbigaan. Basta bumalik sa dati. Wala na yung mga puti-puti niya. Meron. Okay. Let's go, no? Ito yung 1:1. Ayan, yung resin natin. No? Pares lang naman yung kulay puti. Naiba lang ng lalagyan. Hinalo ko na. Ganun pa rin naman. Kaya di ko na binidyo. Tapos, yan. Buhusan natin pagguhit. Hindi na ako naglaano ng pagulungan. Kasi ano, doon pa napapanipis yung ano eh. Doon pa napapanipis yung resin kapag may pagulungan. Yan, pakita ko lang sa inyo na tumatalab na siya, no. Ay, nga pala, ito hindi ko na dinalawang sabon. So, isa na lang.
Ah, nakita ko naman na umubra na dinoble-doble ko pa ng sabon. Ngayon testing ko na isang sabunan lang tapos sinaguran ko na agad. O ayan o. Para makita na hindi na siya humihiwalay. Yung nakaraan, ilang segundo pa lang nakikita mo na humihiwalay. O eto, naubusan pa, kulang pa yung hinalo ko. Abangan natin. Sa mga maninipis na part, ayan yan, kagaya nito. Kita ba? Yan, ganyan yung nangyayari, naghihiwalay. Pero pag ganyan medyo makapal naman, although may konting bula, kasi yung roller natin, foam roller pa rin naman. Talab naman yung foam roller. Wag lang cotton kasi humihiwalay yung hibla niya. Ayan, pahiran ko lang muna, tapos pakita ko sa inyo na after mga ilang minuto na hindi na siya humihiwalay. Okay, kasi kinulang yung halo ko eh. So, haguran ko muna ng haguran. Okay, ayan ilang minuto na lumipas. Diba? Wala nang namumuo. Yan, ito yung sinasabi kong paminsan. Yan, may maliliit na yan. Kita ba yan? Ayun, may maliliit na bumubutil. Humihiwala yung resin. Pag ganyan, balikan nyo lang. Pwede mong buhusan ulit konti. Napatak. Ibig sabihin na ninipisan yata siguro siya. Tapos pagulungan ulit, mawawala yan. Baka naninipisan pa siya dun eh. Pero pag tagal mawawala. Kung magkaroon man, maliliit na lang. Yan. Itong isa, ginanito ko na lang din pala. Kasi baka mag-iba ng kulay eh. Yung isang resin natin na mas pang-laminate. Dito ko na lang sa scrap ilalagay. Baka mag-iba ng kulay. Hindi na maganda tignan kapag kinabit. At least ito pare-parehas na. So lilinisan ko lang muna to. Tapos apply natin tong pang-laminating talaga na resin. Okay. So nagbago plano. Pero ayun pa rin naman yan. Ito yung makinis na parte. So linisan ko lang. Okay. Haluin na natin. Nalinis ko naman na. Ayan Pero mas malala to. Hindi ko na niliha. Tingnan natin kung tatalab kasi mas quality naman to eh. Tsaka bilib ako sa seller na ito. Sigurado akong hindi ka dadayain yan. Kasi sa pangalan pa lang ano ba to? Basta Faith Construct. Yan. Siguro sa simbahan to. Kaya re-reduce lang siguro yung may-ari kaya suportahan natin yung mga ganitong klaseng produkto. So, binuksan ko na. Ang kaso, ang nakita ko dito 2.5:1. So 2.5 na itong A, and then 1 part na itong B. Yun nga lang, hirap tansyahin. So ito sinalin ko na. Parang parehas din naman. Ito yung malapot. Tapos ito mas malabnaw yung niya, hardener. Hindi kagaya dun sa 1:1 natin, parehas malapot. Ito mas malapot, tapos nalagyan ng malabnaw. So tingnan natin, bayin natin. Mainit-init yata yung hardener. Magastos lang sa magastos lang sa lalagyan. Buti na lang baso lang tayo. Tsaka yan, pumuti. Hindi siya kulay ihi, pero kulay buko. Nagbabago naman pag binahid. So haluin ko muna mga ilang minuto, tapos tingnan natin pag in-apply na. Okay, buhos na natin. At umiinit-init na siya. Lumabnaw siya nung nilagyan ng hardener, tapos mainit-init. Tsaka mas malabnaw siya. Siguro mas nagsa-self level to kaysa dun sa isa. Kasi medyo mas malabnaw ng konti kaysa dun sa isa. Tingnan natin kung nga lang gasto sa roller, kasi kada batch natin ng resin, tapon na yung roller. Parang wala din naman pinagkaiba pala. Pero ito hindi ko to niliha. Although nilinisan ko siya ng sabon. Tsaka mas may mga latak to ng resin. Ito yung patungan natin eh. May mga latak to ng resin yan. Testing din natin sa
manipisan. Yan. Kung maghihiwa-hiwalay siya. Ito, mas makapit, hindi ko ito niliha eh. Nagbubula-bula pag manipis, no? Yung tingin ko mas makapit siya kasi mas malabnaw eh. Hindi siya magmumuumuo, parang ganun. Kasi malabnaw eh. Malabnaw na, hindi masyadong malabnaw. Saktong malabnaw na, pero mas malabnaw to kaysa dun sa isa. So, hindi ito mamumuumuo. Tsaka pang laminate talaga to. Yun nga lang, kapalan na lang natin kasi baka pumalpak na naman eh. Sure naman. Pero sa manipisan na yan, may bula-bula. Pero kakapalan natin yan. Hindi, papayag na manipis. Okay, at kulungan ko muna to. Ay, magtapos ng ilang segundo pa lang. Yan. Na naman siya. Humihiwalay niya naman siya dun sa laminate kasi hindi ko nga niliha. No? Pero, bigyan natin pag-asa. Kapalan natin yan. Dapat niliha ko to eh. Pero alam ko kasing tatalab na kapag niliha. Kaya hindi ko siya niliha para testing ko kung tatalab kahit hindi niliha. Pero yung chemical talaga ng pandikit ng sticker siguro masyadong matapang. Kaya dapat lihain para mawala ang chemical na yon, tapos yan, sabunin. Yan, so dagdagan lang natin ng resin kung ubra. Ay, ganun talaga, tawag dito. Tingin ko, ito kasi katatanggal lang ng sticker na ito kanina. Ito matagal na itong natanggal. Pero dito okay Yun lang, ito sa kantuhan pala, hindi. Yan, humihiwalay. Pero kasi hindi ko ito niliha, tandaan nyo. Pero dito sa, tingin ko nagasgasan na ito, nagasgasan eh. Kakagamit natin. Maganda dito. Tignan na lang natin kapag natuyo. Ito, disregard ko na yan kasi may sticker dyan eh. Nung bago ko to gamitin. So may bagong tanggal dyan na sticker. Yan. Yun na naman siya. Humihiwalay na naman sa laminate. Pero hayaan mo na yan. Buti na lang scrap lang natin ginamit. Para malaman din natin, no? Kung tatalab sa walang liha-liha tapos katatanggal lang ng sticker. Ito hindi natin niliha pero nagamit kasi natin yung nagamit, siguro nagasgasan na yan. Kumaskas na to sa sahig eh. Pero ito matagal na natanggal yung sticker. Ito katatanggal lang ng sticker dito. Yan ang resulta. So hindi ko na tsinaga kasi scrap lang naman to. Pero ito maganda na. So tingnan natin bukas pag tuyo Hindi na para tsagain pa yan. Kahit kapalang ko yung resin humihiwalay talaga eh. Dito nga sa kabila mayroon ding portion pero naremedyohan. Dito sa kanto mahirap kapag natutuyo na. Ito may hindi ako naliha dito. Pero tsinaga akong kutkutin ng kamay. Dumikit ulit yung resin. Yan. So tingnan natin ito bukas. Parehas din naman yata ng kulay. Medyo malabnaw lang ito kapag in-apply. Pero tingin ko mas quality ito kasi kusang bumababa. Ito makapal mala plastic. Ito tingnan natin kung anong nangyayari bukas. Basta makapal siya. Yung density niya. Ito medyo malabnaw. Tapos yan, medyo mas nagpapantay. Mas nagpa-flat. Pero lang doon sa pumalpak Ayan, tingnan natin. Although flat din naman yun. Okay, tingnan na lang natin bukas. Kung mas lalala pa ba to. Okay. Yun na yan. At bukas ulit. Okay. Good morning. So, tingnan na natin to. After bukasan 12 hours siguro. So, tingnan natin. Inspection muna. Isa-isa. Diba? Wala na nagbutas-butas. Ito, ito. May nalaglag na kung ano man. Dumi. Ay, may hindi natuyo. Tulo.
Kung ano man nangyari dito. Paano kaya to? Natuluan yata to ng kung ano man. Okay, medyo ano lang. Pero ayan, wala nang ano. Wala nang humihiwalay. Gaya na no. So, umubra naman na isa lang ang pagkakaliha. Medyo ang sikreto nga lang is, alam ko na eh. Medyo kapal-kapalan ng pahid. Huwag kayong mag-alala na tumulo. Huwag kayong manghinayang dyan. Tsaka huwag kayong manghinayang sa tape. Yan ang ano sa inyo. Nagliligtas sa inyo sa kapahamakan. No? Ayan. Okay na. And sa medyo pang-laminate talaga na ano. Yung pang-laminate na resin. Medyo nag-iba nga ng kulay. Oh. Magkaiba sila ng kulay. Buti yan, hindi ko ginamit yun sa yan, tagtapat natin. Medyo dark yung ano, pang casting. Ito mas light. Tsaka ano, ito, pansin ko ano eh. Mas nag-flat nga siya. Kaya lang, pag merong maliliit na alikabok yan, mas lilitaw siya kasi kusa siya nagpa-flat ng sobra. Ngayon, pag may maalikabok pa naman dito, yan, pag may maliit na alikabok, nilitaw na agad. Hindi kagaya nito. Medyo makapal yung ano kasi nito eh. Density, yung ano niya, texture, yung density niya. Medyo makapal kaya kahit may maliit na alikabok minsan hindi halata. And then, napansin ko pati, binalikan ko to kagabi. Mas matagal matuyo to kaysa doon sa pang-casting. Ito pan-laminate. Siguro kaya matagal matuyo para mag-flat pa siya ng todo. So yun. Pero ano, mas pantay na pantay to. Nga lang lilitaw yung ano, alikabok. Okay na ako doon. Nagkaroon lang ng konting tulo doon na problema. So, ganyan. At kabit na natin to at pakita natin sa inyo kung anong kinalabasan na ito pag nakakabit na. Okay? So, ayan. Yan itsura niya pag nakakabit na. Taas at baba. Pinakintab natin. Maganda naman kinalabasan. Although kasi kulay dilaw yung ilaw ko dito. Pero kintab. Ang medyo may konting imperfection lang sa resin, syempre yung alikabok hindi naman kasi natin ginawa sa maayos na gawaan talaga. So okay na lang din yan sa akin kasi pag malalim din man din halata. Tsaka kita yung alon-alon ng ano, may konting alon-alon siya ng resin kasi hindi man perfect yung pagkakahagod. So lilitaw yung konting alon-alon. Unlike nung isa na yung pang laminate talaga, sobrang nagpa-flat talaga siya. Kaya nga lang lilitaw yung alikabok. Pero maganda kung tutuusin. Pero mas nauna ko na kasing gamitin to kaya ito yung nilagay na lang natin lahat. No? Yun. So sa experience namin, sana nakuha nyo. So ang sekreto is medyo pag may plastic yan, lihain ng konti, light sanding lang, tapos sabunin, dishwashing liquid, tapos yun, pwede na applyan. And huwag kayong manghihinayang sa sa tape sa likod, yan, kasi yan yung magliligtas sa inyo sa kalat nyo sa ilalim pag kumakayat na. Okay, yung kapal, importante rin. Tingin ko may effect din yung pag bagong tanggal lang yung sticker. Kailangan yata niyang sumingaw pag bagong tanggal yung sticker. Kasi yung isang tinesting natin na scrap, no? Hindi naman natin niliha pero dumikit. Tingin ko isa ring factor din yung kailangan niya sumingaw. O makasipsip ng moisture man lang. Tapos mas maigi pa rin nagasgasan, no? Kasi para mas kumapit. So yan. Kapit naman na. Okay naman ako sa naging itsura. Although hindi ganun ka perfect pero
okay na sa akin yan eh. Importante may pinto. Pero maganda kasi yung pintab. Mukhang ano na rin. Okay. Okay. Sana nagustuhan nyo. And sana may natutunan kayo sa konting remedyo natin sa laminate natin. Okay? So, thank you. At sa mga susunod pa natin pwedeng buting tingin dito, no? Sa finishing ng bahay natin. Okay?